Siyempre, kailangan kumpleto ang protective gear natin. Pero para makapagsalita na maayos, eto na, papakita natin sa inyo kung paano nga ba ginagawa ang bidang-bidang hamon para sa Noche Buena at sa Kapaskuhan. 98 days lamang, Pasko na, kaya dapat unang hirit na magpapakita sa inyo ng hamon na ito sa Nagkarlan. Alam nyo ba na iba't ibang klase mga hamon natin, di ba? Usually, 3 to 6 months ang curing ng isang regular na hamon. Pero dito sa Joshua's, ang kanilang ang proseso ay sure ball, madaling gawin lamang. Una, para sa ating muscle ham o yung bilog na ham na ating nakagisnan at paborito, kailangan natin ng pigi. Itong kanilang ginagawa, kaya sinusort nila yung magandang marbling ng kanilang karne. Sinisigurong wala itong mga taba, excess na taba, tinitrim nila yung fat, ika nga. So, pigi na part ng baboy ating ginagamit o kasim at mula dyan na ito yung kanilang kinikilo. Mga 1 kilo per muscle ham ang ating kailangan. So, tinitimbang natin. Kung sumobra, okay lang naman yun. Di ba? Nagpapaubaya sila dun sa mga kasobrahan, ilang guhit o dalawa. Pagkatapos ng ating pagkikilo, di ba? 1 kilo na yan, no? Nakikita nyo, parang bilog-bilogan na yan, di ba? Ito naman ay dadalhin natin dito para sa kanilang marination. Kasama natin, siyempre, ang may-ari ng Joshua, si Sir Manny Valencia. Sir, good morning. Morning ho. Ito po ang ating ginagawa, injectable ang marinade. Oh. Bakit po natin ini-inject? Para po yan ay, ang laman po kasi nito ay water at saka salt. Opo. Para magkaroon po ng kaunting lasa. No? At medyo tumagal yung ating ham. Yun. Ito yung curing stage natin, kung tutusin, di ba? Para nga naman na mas humaba pa yung buhay, di ba? Saka ma-preserve talaga, di ba? Ito yung nagbibigay ng alat, di ba? Yung salty ng flavor ng ating hamon. Injectable para manuot sa bawat hibla o fiber of muscle ng ating ham. Pagkatapos yan, ito nilalagay sa isang tumbler. Yung tumbler na yan, nakikita nyo, umiikot siya, parang tambiolo. Di ba? Yung tambiolo, di ba, sir? Tapos yun parang yun ang paniguro natin. Sinisiguro nila talagang nababalot talaga at pasok na pasok yung lasa, di ba? Apo. Yung ating tumbler. Bakit po natin naisip yung tumbler na yan? Magandang contraption yan, Para po mas mabilis yung ating proseso ng paggawa ng ham. Kasi pag kamay, medyo matagal. Ito po yung nagka-cut dun sa 6 months na di ba? Ito na po, hinihintay natin, di ba? Hindi, ito po yung naghahalo. Opo, pag nag-ahalo, tapos po, sinabi niyo wala napapabilis, di ba? Usually 3 to 6 months ang curing Ito napapabilis po. Napapabilis, Opo, yun. Alright, salamat sir. Pagkatapos naman yan, ito ay nilalagay sa kanilang net. Itong net na ito, garterized yan, no? Yan, no? Nasa-stretch natin, stretchable yan. Tapos ito ay kanilang nilalagay o sinasaklob doon sa hamon. Ito nagbibigay ng bilog na shape ng ating hamon. Yan, sana magawa ko bago magpasko. Tapos, kapag niluto natin yon, merong parang marka nung net, di ba? Parang ganyan-ganyan siya, oh. Yun yung net kasi galing yan sa net. Okay? Thank you, sir. Pagkatapos yan, lulutuin na natin yan. Siyempre, di naman natin pwedeng kainin yan ng hilaw-hilaw lamang, di ba? Ito, ang magandang part ito, ang bango. Ang bango-bango ng ating mga hamon, ang binibigay natin dyan ay doon sa mga karne, ay yung star anise, yan ang nagpapabango niyan. May asukal yan at merong whole peppercorn. Ito ipapakuluan nila for 2 hours, thereabouts. Depende sa dami ng hamon ng muscle ham, na bilog na ham na yan, na nilalagay dito, di ba? 2 hours, papakuluan yan, slow boiling yan, hanggang sa manuot ang lasa niyan. Pagkatapos niyan, ito ay dadalhin na sa, hulaan nyo, glazing stage. Glazing stage. Ito, yung nakikita natin na sinusunog-sunog, di ba? Nilalagyan nila ng brown sugar ang ating hamon. Tapos, yan, tinotorch nila yan, di ba? Para magbigay ng burnt caramelized na flavor. Tingnan nyo naman yung asukal na yan, di ba? Yan, very mild lamang ang ating ginagawang pagtutusta dyan, okay? Pagkatapos niyan, syempre, packaging. Yan na. Meron silang gamit dito, yung gadget na yan. Yan ang nagbibigay ng pagsisil, di ba? Nagsisil natin yan. At syempre, itong itsura niyan. Wow, okay to Sir, maganda, nandun pa yung sarsa niya, oh. Di ba? Manamis-namis yan, di ba? So, pagkatapos niyan, eto na. Pwede nang ilagay sa ating Christmas box. Dadalhin na yan sa mga supermarket, sa mga groceries, di ba, Ham? Di ba, Ham? Di ba, Arn? Arn, ham tuloy. Alam mo, Panabet, mamaya mga kapuso,
ipapakita namin sa iyo iba-ibang klase ng ham dito. Oo, At aalaman din natin kung pasok nga ba ito sa ating budget. Oo, yung 395 peso na muscle ham natin, yun, abot kaya yun. At syempre, kailangan nating tikman, di ba? Magbabalik kami!